Sa umaga pong ito ay magtatalakay tayo ng isang topic na sa tingin ko ay makapagbibigay sa atin ng pananaw o posibleng magbago ng ating pananaw sa mga traditional nating nakikita sa pag-uusap na ito. So ang pag-usapan po natin sa hapon na ito, sa umagang po ito ay patungkol po sa tadyang ni Adan. So, karamihan sa ating tinatawag na traditional na paniniwala na kahit ang lolo ko nagkwento sa akin, sabi niya ang tadyang daw ni Adan, doon kinuha ang babae na si Eva, kaya ang tadyang daw ng lalaki may kulang na isa. Yan ang kanyang sinabi sa akin. At iba nga, may narinig din ako sa dati kong mga ngaral, ano? Pero kung titingnan natin sa anatomy, kumpleto po ang tadyang ng lalaki. Meron po tayong tinatawag na 12 pairs of tadyang, ano? So 12 yun sa kabilaan. So gusto kong pag-aralan ito mga kapatid sapagkat mayroon itong malaking impluwensya hindi lamang sa tinatawag nating paniniwala o kahit mga kultura o literature, pati yung social norms na apektuhan sa paniniwalang ito. So sa introduction po natin mga kapatid ay basahin natin. Sinulat ko na po lahat para mas dire-diretso po yung ating pag-uusap. Bakit hindi nilikha ng Diyos ang babae mula sa alabok, gaya ni Adan, kundi mula sa kanyang tadyang? Ano ang kahulugan ng pagpili ng Diyos sa bahagi mula sa tagiliran ni Adan? Ito ba ay maliit na buto? Ipinapahiwatig ba nito ang pagkakapantay-pantay at pagiging katuwang ng babae at lalaki? Ano ang sinasabi nito tungkol sa disenyo ng Diyos sa kaugnayan ng mag-asawa at ng sangkatauhan? Una muna mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga tekstong biblikal. For example, pag inunawa natin isang bagay sa Bible, kumukuha tayo ng meaning ng teksto mismong ginamit at ng sumulat para mayroon tayong tinatawag na enough foundation para maintindihan natin ang salitang ginamit. At kung manood ka nga sa movie, mas maganda na bumalik ka dun sa manood ka simula sa umpisa. Diba mahirap na manood ka ng movie na sa kalagitnaan na minsan hindi mo maintindihan bakit dun sa kalagitnaan na nun ganun ang nangyari without knowing the previous events na nangyari bago yung event na yon na pinapanood mo sa kalagitnaan. So dito mga kapatid, titingnan natin kung ano ang motibo o kaya yung sinusulat dito ni Moses, siya po writer ng Genesis, kung ano po ang kanyang sinusulat, ano po yung ibig sabihin ng ginamit niyang mga teksto. Sa pagbibigay kahulugan ng tekstong biblikal gamit ang masusing pagsusuri, ay humantong sa mas malalim na pagkaunawa sa mga theological na kahulugan, mga kwentong pangkultura at sa kahalagahan ng mga ito sa makabagong talakayan tungkol sa kasarian at pagkapantay-pantay. Dito, isa sa mga mapag-usapan natin, yung pagpapakilala ng konsepto ng tagiliran kumpara sa tadyang. So makikita natin dito yung comparison between these two terms, kung ano ang mga ito. Ang pagtalakay sa pagbabago ng terminolohiya mula sa tadyang patungo sa tagiliran ay naghihikayat sa mga mananampalataya na muling pag-isipan ang likas na pagkapantay-pantay at nilayong pakikipag-isa sa pagitan ng lalaki at babae. Dito natin makikita mamaya sa pagkumpara nito. Makikita natin talaga yung pinakadesenyo ng Diyos o nilalayon niya sa paglalang sa ugnayan between lalaki at babae. Habang tayo'y sumisiyasat sa kwento ng paglalang kay Eva, mahalagang ilatag muna natin ang konteksto. Ang tradisyonal na paglalarawan sa paglabas ni Eva mula sa tadyang ni Adan ay may malalim na impluwensya sa pananaw teologikal at sa pangkulturang pag-unawa hinggil sa mga tungkulin ng kasarian. Alam mga kapatid, yung pag-unawa natin kasi sa isang bagay kagaya nito, halos doon nakuha yung mga sumibol na mga kultura sa ngayon sa atin between sexes o yung kasarian sa babae at lalaki. May mga pundasyon yan bakit nagkaganito o bakit nagkaganon ang
konsepto o tinatawag nating social norms ng ating kahit sa ating panahon at sa mga una pang panahon. Sa pagkikilala sa makasaysayang konteksto ng kwentong ito, mas maunawaan natin ang maging epekto nito at mahihikayat tayong suriin at bigyang kahulugan ang mga tekstong biblikal ng may masusing pagninilay-nilay. So dito mga kapatid ay itong usaping ito, ibinibigay ko to sa inyo. It's up for you how you take this lesson and how you move forward sa makikita po nating lesson mamaya dito sa sulat na ito ni Moses sa Book of Genesis. Yun po ang pinaka-main natin na text mamaya. Ang pinakapuso ng ating talakayan ngayon ay umiikot sa masilang pagkakaiba ng mga salitang tagiliran at tadyang, yung sinabi ko kanina, no? So dito po maiikot ang ating usapan between tagiliran at tadyang, ano? So ang usaping ito ay maaring baguhin ang ating pananaw sa ugnayang nilayon ng Diyos sa pagitan ng lalaki at babae sa paglikha sa sangkatauhan. First, balikan natin yung creation of Eve. Paano ba yun nangyari, ano? Pagsusuri sa tradisyonal na kwento. Ang pagkakalikha kay Eva ay tradisyonal na inilarawan bilang isang payak na pagkuha mula sa tagiliran ni Adan na nagbibigay daan sa mga pananaw hinggil sa ugnayan ng tungkulin ng kasarian sa kontekstong biblikal. So dito nakikita, no, makukuha natin at nag-evolve yung mga tinatawag nating pananaw dito sa usaping ito. Genesis 2 ang traditional account. Ang summary po ay ganito. Sa talatang ito, isinagawa ng Diyos ang isang banal na pag-opera kay Adan kung saan nilikha niya si Eva mula sa kanyang tagiliran na madalas pinakahulugan bilang sagisag ng pagkakalapit at pakikipagkaisa. Di ba ganun naman palagi yung simbolo ng makalapit dito sa yung side, sa gilid, yung gilid, at sa it symbolizes also ng tinatawag na pakikipagkaisa. Common interpretation of Eve's creation. Sa kasaysayan, ang mga pagpapakahulugan sa paglalang kay Eva ay nagpapahiwatig. Ito ay maaring nagpapatibay o nagpapalabo sa umiiral na hierarkiya sa pagitan ng mga kasarian na siyang humubog sa pananaw ng lipunan tungkol sa pagiging babae at lalaki. So ito yung pananaw na ito. Hindi po naghubog. Bakit meron tayong hierarkiya ngayon? Meron tayong hierarkiya patungkol po sa babae. Merong away-away ng babae, rise ng babae, rise ng lalaki. Depende po yan sa pananaw kung ano po yung nag-ugat. Kung sabi ko nga, yun yung pinaka-umpisa ng movie, no? Na nagtaka ka bakit sa gitna ganito na. Yung pala may history, may nangyari, bakit nagkaganon doon sa bandang yon. So atin pa pong ituloy, cultural significance of the story. Ano po yung cultural na significance ng tinatawag nating istoryang ito? Ang paglalang kay Eva ay lumampas na sa larangan ng teolohiya. So dati theology lang yun kasi nga nakikita sa Bible. Pero ngayon itong paglalang na ito kay Eva na kwento ay lumagpas na sa theology. Naka-impluwensya na ng literature, arts at mga pamantayang panlipunan o social norms sa iba't ibang kultura. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Christian na tinatawag na country, kahit sa iba merong ganyan no? Nakadalasan ay sumasalamin sa umiiral na pananaw hinggil sa kasarian at sexualidad. So yun po ang nakikita natin no? Hanggang sa ating panahon ngayon. Ngayon, punta tayo doon sa pinakabuod o pinaka-main verse na ating aralin sa umagang ito. Yan po yung nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 21 and 22. Atin pong basahin. At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. So yan malinaw no, nakikita natin at lagi natin alam natin yung bersikulong ito mga kapatid, kung paano kinuha ng Diyos si Eva from sa tadyang ni Adan. So tingnan po natin ng text. Sabi ko nga, aralin natin yung text. Sa Genesis
2021, mayroon tinatawag natin his ribs and the rib. Sa Hebreo po, ang word niya po ay chela, na ang ibig sabihin ay side. Pwede rin siyang gamitin beamboard, chamber, corner, lip, flank, or side. Yun po ang definition o paggamit ni Moses nang isinulat niya ang Genesis. Ngayon, tingnan natin yung word na chela para mapumaunawaan po natin at paano natin i-apply ito sa ating pag-unawa sa pag-uusap na ito. Ang chela po ay nag-appeared 40 times in the Old Testament. So, 40 yun, mahaba yun. Pagka inuubos natin yun, ay mauubos ang ating mga oras. So, magsipi lang tayo, magkumuha tayo ng ilang mga bersikulo na ginamit itong chela. So, unahin natin ang Exodus chapter 25 verse 12. Sabi niya, at ipagbubuo mo ng 4 na argolyang ginto at ipaglalagay mo sa 4 na paa niyaon ang dalawang argolya ang mapa sa isang tagiliran niyaon at 2 argolya sa kabilang tagiliran. At sa Exodus 26:20, at sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan ay 20 tabla. Yun po ang sinabi dito. So, i-analyze natin yung verse, mga kapatid. In the Ark of the Covenant, itong sa Exodus 25:12, ang ginamit pong salita doon ay side. Na the same word din na chila na ginamit doon sa Genesis chapter 2 na ang ibig sabihin ay side. At pareho po ang kanilang numbers sa tinatawag nating strong concordance at pareho din po ang definition dito sa ibaba, dito sa ating nakita sa screen ng pakahulugan ng salitang chila. Magsipip pa tayo ng ibang pang mga bersikulo. Sa unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 5, ang sabi dito ay, at sa karatig na pader ng bahay ay naglalagay siya ng mga grado sa palibot, sa siping ng mga paan ng bahay, sa palibot ng templo, at gayon din sa sanggunian, at siya'y gumawa ng mga silid sa tagiliran sa palibot. At sa Ezekiel 41:6, at ang mga tagilirang silid ay 3 garado, patong-patong at 30 sa ayos, at nangakakapit sa pader na nauukol sa bahay na nasa tagilirang silid sa palibot, upang mga kapit doon at huwag makapit sa pader ng bahay. So, analyze natin muli. Ito po yung screenshot natin sa digital Bible na eSword. Ang sabi doon sa 1 Kings, ito naman ay patungkol sa Solomon's Temple, no? Ang sabi sa 1 Kings 6:5, ang ginamit pong salita, chambers, na ang ibig sabihin din chila, at ang ibig sabihin ay rib at side. So, nakikita nyo mga kapatid, na pare-pareho ng paggamit itong word na chila nang si Moses ay sumulat ng Book of Genesis. Sa lahat ng mga kasong ito, inilarawan ang chila na isang buong panig, kadalasan isa sa 2 bahagi ng isang mas malaking kabuuan, isang pader ng templo, isang silid ng tabernakulo, at isang gilid ng kaban. So kung nakikita mo mga kapatid, no, ang illustration ni Moses, he did not speak of a small bone sa paggamit niya ng word na chila. So patuloy natin. Kaya kung ibabalik tayo doon sa Genesis 2 verse 21, hindi ito ang Diyos na nag-aalis ng isang maliit na buto ng tadyang doon kay Adan. Ito ay hinahati ng Diyos si Adan. Kinuha ang isang buong panig ng kanyang pagkatao at kanyang isaktura ang kanyang kakanyanan at bumuo ng isang bagay na bago at parehong sagrado mula rito. So ito hindi pag-uusap ito ng mga kapatid ng anatomy, hindi ito pag-uusap ng hermaphroditism. No, it's not. It speaks of yung layunin ng Diyos kung paano niya nilalang ang tao. Hindi nilalang si Eva sa alabok, kundi nilalang niya mismo galing sa existing na Adan. So patuloy natin para makita natin kung ano ang punto na
itinatalakay sa pag-uusap na ito. Tingnan natin yung side versus rib. Ayan. So, kita natin, ito buto, ito rib. Yung katagiliran, kabila. Sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan kay Eva bilang nilikha mula sa tagiliran ni Adan, tayo'y lumihis mula sa kwento ng pagkakahiwalay patungo sa isang pananaw na nagbibigay diin sa pagkakaisa, pagtutulungan at ugnayan ng kapwa. Ugnayang kapwa na nakadepende sa isa't isa sa banal na disenyo ng sangkatauhan. So, ikumpara natin, nakikita natin yung pagkakaiba. Ang rib na maliit, buto yon. Hindi kinuha ng Diyos sa ulo na magsisimbolo na pamumunuan ng lalaki, ng babae ang lalaki. Hindi niya kinuha doon eh. Hindi niya rin kinuha sa paa na buto, kung buto yon, para ang babae ay apak-apakan. Kundi kinuha niya mismo sa tagiliran, at nakikita natin na hindi po buto na maliit, ayon doon sa illustration ni Moses na ginamit niya ang word na side. Malaking bahagi, almost, sabi nga nung isang bahagi ng kalahati ng isang buo, kalahati ng pader, kalahati ng templo. So, ibig sabihin, malaking bahagi po yun. Hindi po siya maliit, no, na bahagi. Understanding the unity of Adam and Eve. Ang muling paglalarawang ito ay nag-aanyaya sa atin na makita sina Adan at Eva bilang magkapantay at katuwang, nilikhang kapwa upang magtaglay ng kakayahan, magtutulungan at magtataguyod sa isa't isa sa pagtupad ng banal na layunin. Alam natin mga kapatid, when God created man, mayroon po siyang tinatawag na layunin. Hindi po siya naglalang lang ng tao na parang afterthought. Hindi. Mayroon siyang talagang layunin at disenyo kung bakit ginawa niya ang tao. Challenging traditional views of gender roles. So dito mga kapatid, ang ganitong pananaw sa kanilang paglikha ay malalim na pumupuna sa makasaysayang mga hierarchy ng kasarian na nagpapatibay ng isang teolohiya na naghihikayat sa paggalang sa isa't isa at pagbabahagi ng pamumuno. So ngayon may hierarchy, may mga ganyan. Pero itong mga pananaw ito posibleng magbago sa ating paningin sa hierarchy na ating ngayon sa ating panahon may ganyan na. No, so ituloy natin ang pag-aaral natin. The nature of humanity. Sa Genesis 1:27, ganito ang nakasulat. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang niya sila na babae at lalaki. Iginigiit ng sipi na ang sangkatauhan ay nilikha sa larawan ng Diyos, na nagtatatag ng tunay na pagkapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae mula sa simula ng paglikha. Ayun po, malinaw nyo sa atin ng versikulong yon. The concept of duality in creation. Ang pagtugon sa duality ng kasarian ay nagsasangkot sa mas malawak na pag-uusap tungkol sa relasyon at makakabahaging responsibilidad na nagpapatunay na ang lalaki at ang babae sumasalamin sa imahe ng Diyos. So nakita natin na ang image of God is not only man, neither is only woman. But ang imahe ng Diyos na sinasalamin dito mga kapatid ay babae at lalaki. That is the image of God. Hindi lalaki lang, hindi babae lang. Kundi ang image of God is man and woman. So ganito po, the nature of humanity. Ang Genesis 1:27 and Genesis 5:2 ay manilaw na nagsasaad na ang sangkatauhan kapwa lalaki at babae ay nilalang sa banal na larawan ng Diyos, na iginigiit ang isang pundasyon pagkapantay-pantay na higit sa kasarian. So hindi usapan ito ng kasarian kundi usapan ito ng prinsipyo, ng disenyo, ng layunin ng Diyos kung paano niya nilalang ang sangkatauhan. So ang sangkatauhan nagko-comprise po yan ng lalaki at babae. At ang sangkatauhan yun po ang image of God. Hindi pwedeng lalaki lang, hindi pwedeng babae lang, kundi babae at lalaki.
Ang duality na ito sa paglikha ay tumutukoy sa relational na responsibilidad at nagpapatunay sa magkatulad na representasyon ng larawan ng Diyos sa loob ng parehong kasarian. So ano po nakalagay doon sa Genesis 5:2? Ganito pong nakasulat. Lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Pansinin niyo po mga kapatid, ang tawag sa ganon ay Adam. Hindi ito nagre-represent ng tinatawag natin proper name na may na asawa ni Adan at na asawa ni Eva. Kundi tinawag niya po yung babae at lalaki na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Ano? Dito natin, this is the illustration. This is Adam. Yung Adam na hindi proper name, kundi yung Adam na means ay sangkatauhan. It comprises of male and female. Mayroong tinatawag na man side at may tinatawag na woman side. And that is Adam. Malinaw po yan sa nabasa natin mga bersikulo mga kapatid, na ganon ang imahe ng Diyos. Again, inuulit ko, hindi ito pag-uusap ng hermaphroditism. Hindi rin ito pag-uusap ng tinatawag na batag dito, yung sa science na mayroong hermaphrodite na mga creator. Hindi po. Ito po yung theological na pag-uusap para makita natin yung purpose ng Diyos. Kasi kung titingnan mo, ang Diyos may pagkakaisa, pagdadamayan, that is image of God eh. Yung pag-iibigan, pagkakaisa, pagbuo na walang na magtutulungan, yung bagay na yon, ito po yung pinag-uusapan natin. Sa ano na to? Yung Adam na sinasabi ko, mayroong man side, mayroong woman side. Ngayon, mayroon bang proof sa science na ang lalaki ay mayroong element of female? Yan tanong natin. Mayroon bang ebidensya na ang lalaki ay mayroong element ng female sa kanyang mismong physical na construction? Sa ating picture na nakikita mga kapatid, siguro yung iba sa inyo may idea na, lalo na mga doktor. Ako, hindi naman ako doktor. Yung X and Y, ang tawag nun ay chromosomes na present sa tao, babae man siya o lalaki. Pansinin nyo, bago natin ipaliwanag yan. May dalawang X. Yung X, yun po yung female chromosomes. At yung lalaki, mayroong tinatawag na X and Y. So, na-notice nyo yan mga kapatid, na kahit science ay makikita natin na yung lalaki, mayroon siyang chromosomes na male and female. Ito kaya may kaugnayan doon sa sinasabi ng Diyos, paano niya nilalang si Eva na galing siya kay Adan. Di ba po? So, ang chromosomes po, ang ibig sabihin, are thread-like structures located within the nucleus of cell that carry genetic information in the form of DNA. They are essentially organized packages of DNA, ensuring that the DNA is properly replicated and passed on during cell division. In humans, there are 23 pairs of chromosomes, 46 total within each cell, with one set of 23 inherited from its parents. So kung titingnan natin mga kapatid, dito sa human karyotype is a visual representation of an individual's complete set of chromosomes organized by shape, size, and bonding patterns. It shows a number of appearance of chromosomes in the cell, typically during metaphase when they are condensed and most visible. Yung metaphase po, ito yung nagdi-division ng cells from one stage to another. Yung condense, yung pag-i-compress na sila doon sa activity na yon. So, a normal human karyotype contains 22 pairs of autosomes. So, yung 23 chromosomes na yon na pair, 22 doon ang non-sex chromosomes. Ibig sabihin, wala silang kasarian. And one pair of 6 chromosomes ay mayroon. Yung sa babae, XX nga. Yung sa lalaki, X and Y for male. So, dito pa lang sa science, mga kapatid, na na-discover ng ating siyensya, may makikita tayo na mayroong ganun, na ang Adan pala ay may element of female. Ngunit, bakit hindi siya naging, kung siya ay normal na lalaki, mga kapatid, yung percentage nun, kahit sa science, ay napakaliit na hindi po yan mararamdaman ng magka-apekto dun sa
lalaki, no, na magbabago ng kanyang tinatawag na attitude. Pero mahabang usapan yan. Tuloy natin, ang kinuha ko lang yung punto na ito, kung paano, para ma-relate natin doon, kung paano nilalang ng Diyos si Eva, galing kay Adan. Sa Biblia, ano pong pruheba natin na mayroon nga doon kay Adan? Sa Genesis 2:23, ang sabi ni Adan, di ba sabi doon sa 22 kanina, after niya nalalang si Eva, pinresent niya ito sa lalaki. At ito ang sinabi ni Adan. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto. Alam nyo, dito po nakuha yung pananaw na ang kinuha doon kay Eva, ay kay Adan, ay buto dahil sa text na ito, sa verse na ito. Pero pansinin nyo, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto. At, buto lang ba? Laman ng aking laman. It does not speaks of a small part. It speaks of, sabi nga doon sa explanation kanina, halos kalahati o kalahati. Pader o kalahati ng tabernakulo. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So, ibig sabihin, itong verse na ito, ma-coincide natin doon o ma-connecta natin doon sa science explanation kanina. Yung ang babae, kinuha siya sa lalaki. Hindi siya kinuha sa alabok, kundi doon sa lalaki. Kasi nga ang lalaki, mayroon siyang tinatawag na female chromosomes within him. Para ano? Para sa layunin ng Diyos. Sa kanyang plano, why did He create man in His image and likeness. So dito mga kapatid, sa creation ni Eve, ito ba'y intentional o afterthought? Tingnan po natin mga kapatid. Ang kahulugan ng bana, yung word na bana, sa paglalang kay Eva, ay salitang Ebreo na bana na nangangahulugang magtayo o to build, ay nagpapahiwatig na si Eva ay sadyang idinisenyo upang umakma kay Adan na nagpapahiwatig at ng intentionalidad sa kanyang paglalang. Bakit mga kapatid? Alam yung word na made, ito sa Genesis 2:22. Ang ibig sabihin nun, bana, ay to build. It is, may mga engineer naman sa atin dyan, it's not like a word na ginagamit ng mga arkitekto. Yung to build. Pag ikay ginamit na arkitekto dyan, lahat ng detalye, kahit example, meron kang tinatawag na plano ng bahay. Every detail of the house plan, it has a intention and it has a plan. Kunyari ako, nag-design ako ng bahay ko. Paglagay ko dyan ng bintana, hindi lang na basta hindi ko na inisip, binilagay ko lang dyan yung bintana. Ano sa dyan yung bintana? Dito pintuan. Wala ganun. Kundi, mayroon akong rationally, mayroon akong intention, bakit dyan ko nilagay? At mayroon akong disenyo kung paano ko yan ilagay, gaano kaliit, gaano kalaki. Di ba ganon? Kaya si Eva, hindi siya nilalang ng Diyos na parang afterthought, na ay, siguro gagawin ko ng ganito. Ay, hindi ganon eh. Kundi, it has an intention and mayroon talagang purpose o plan kung paano niya si Eva nilang. Kita mo, hindi niya kinuha sa alabok. Kaya kung titingnan mo, yung lalaki at babae, iisa sila eh. Kasi hindi naman kinuha si Eva sa ibang alabok. Dito mismo kinuha sa lalaki. Sa ating pagpaliwanag po kanina. Si Eva ginawa bilang isang kapareha. So tandaan natin na si Eva ay isang kapareha, hindi katulong. Iba kasi ang kapareha sa katulong. 'Di ba? Means partner. 'Di ba? Hindi po siya katulong. Ipinapakita ng pananaw na ito na si Eva ay hindi isang afterthought lamang, kundi isang mahalagang katuwang na maingat na nilikha upang tuparin ang banal na layunin kasama si Adan. Yun yung pinakabuod na pinapahiwatig dito sa talakayang ito mga kapatid. Mayroong layunin na dapat gampanan, magkasama, magkatuwang, nagkakaisa na Adan at Eva. Yun po ang pinakapunto. Kahalagahan ng pagtutulungan sa paglikha. Binibigyan din na ang paggawa kay Eva ay ang pakikipagtulungan at suporta sa isa't isa, parehong dinisenyo upang umunlad ng sama-sama sa pagtupad sa utos ng Diyos para sa sangkatawan. Di ba nang nilalang sila, inutusan sila. Mayroong plano at purpose ang Diyos sa kanila na dapat nilang
gampanan. Ang salitang bana ay nangahulugang itayo o buuin at nagpapahiwatig na si Eva ay hindi basta karugtong ni Adan, kundi maingat na hinubog bilang kapantay na katuwang. Ipinapakita nito na mahalaga ang kanyang papel sa layunin ng sangkatauhan. Ang pagkilala kay Eva bilang isang ginawang katuwang ay sumasalamin sa ugnayan ng pagkakaisa, pakikibahagi at pagtutulungan ng mahalaga sa katuparan ng layunin ng Diyos sa paglalang. Hamon ito sa atin na muli nating pag-isipan ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa, spiritual man o personal. Ngayon, the fall and its consequences. Ano ang ugnayan nito doon sa talakayang ito, mga kapatid? Pangkalahatang idea ng Genesis 3, tinalakay sa kabanatang ito ang tukso at pagbagsak ng tao na nagpapakita ng lalim ng pagpili at kahinatnan ng sumira sa orihinal na ugnayan ng may lalang at ng kanyang nilikha. Epekto ng kasalanan sa relasyon. Ang kasalanan ay nagdala ng pagkakahati, kahihiyan at alitan sa pagitan ni Adan at Eva, na sumira sa kanilang pagiging magkapantay at magkatuwang ayon sa orihinal na layunin ng paglalang. So ito po ang isang napakalaking dahilan mga kapatid, kung bakit yung pinakalayunin at purpose ng Diyos na nilalang niya ang tao, yung kasalanan. Dito nagkaroon ng pagkakahati, kahihiyan, alitan sa dalawang panig na ito, na sumisira saan? Sa pagiging magkapantay at magkatuwang nilang dalawa, na na opposite ng original na layunin sa kanilang paglalang. Pagpasakop ng hierarkiya at pagsisihan. Ipinapakita ng salaysay ang pagbabago tungo sa makapangyarihang ugnayan kung saan lumitaw ang sisihan at hindi pagkakapantay-pantay, mga temang patuloy na nakaapekto sa relasyon ng mga tao pagkatapos ng pagbagsak. So ang pinakakasalanan ni Eva doon ay usurpation of authority, sapagkat nilalang sila ng Diyos na pantay. But si Eva umabuso, nagkaroon siya ng tinatawag na kasalanan ng usurpation of authority, na kumbaga kung ikikwento nga natin, kung sa bintahan ng property, bininta niya ang Eden kay Satanas na hindi man lang niya kinonsulta si Adan. Parang ganun. Pinipicture lang para makita natin yung picture kung bakit nagkaganon. So nagkaroon po ng kasalanan dito si Eva, nagpadaya siya doon sa kay Satanas doon sa serpent, na piniportray ng serpent doon sa Genesis chapter 3. Yun po ang reason kung bakit yung tunay na disenyo ng Diyos ay nawala dahil sa kasalanan. Ngayon, restoration through Christ. Si Jesus bilang huling Adan, nakikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, na si Kristo ang huling Adan. Ilararawan ng bagong tipan si Jesus bilang tagapagpanumbalik, nagbibigay daan upang muling mapag-isa ang sangkatauhan sa Diyos. Tama, mali? At muling itama ang mga ugnayan batay sa kanyang mga turo. Di ba sabi nga doon sa 1 Timothy 2:5, for there is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Yung huling Adan, sabi ni Pablo. Siya po ang mag-uugnay muli para mabalik muli sa tamang disenyo, intensyon at layunin ang sangkatauhan. Yun po ang purpose o kaya pinaka-mission ng ating Panginoong Hesus. Tingnan nyo. Muling pagbabalik sa orihinal na disenyo. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon ng malinaw na pagkaunawa ang mga manampalataya sa tamang uri ng ugnayan, isang ugnayang sumasalamin sa orihinal na pagkakaisa at layunin ng Diyos sa pagitan ng lalaki at babae. Kung titingnan nyo nga kahit si Jesus, the way he treat women, tingnan nyo, yung babaeng niligtas niya doon sa yung babatuhin, tingnan nyo ang treatment ni Kristo sa mga babae. Hindi niya yung tinapakan eh. Tingnan mo yung yung illustration. Alam niyo yung kwento.
Yung the woman on the well, nagtataka nga yung iba sa kanya kasi walang connect, hindi nakipag-usap yung mga Hudyo doon sa mga Samaritano eh. Pero si Kristo, tingnan mo yung kanyang trato. He gave us an example how he treated women nang siya'y buhay pa, no? So yan, makikita natin sa mga ilustrasyon na ganon. Sa kay Mary na siyang naging unang nalathala ng Kristo ay nabuhay na maguli. Na nakita niya doon sa libingan. Pagkakaisa kay Kristo. So alam natin yan, nasa Galacia 3:28 mga kapatid, ano? Na malinaw natin pinakikita diyan yung tugma doon sa sinasabi natin na si Kristo ang magbabalik ng original na layunin ng Diyos. Sabi nito, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So sabi doon, itinuro ang pagkakaisa kay Kristo ay nagpapahiwatig na ang lahi, kasarian o katayuan sa buhay ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakabaha-bahagi. So yun po. Pinagtitibay nito ang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa bilang mga kapwa manampalataya. So dito mga kapatid, sa next slide, may i-illustrate ako sa inyong illustration na nababasa po natin dito sa sulat ni Pablo sa Efeso. Ito si God. Sabi sa Ephesians 2:16, at upang pagkakasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ito po yung senaryo ng Jews and Gentile. At sa 15, ang sabi niya, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin niya sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito ginagawa ang kapayapaan. So ayan. May dalawa dito sa taas, may dalawa dito na tumutukoy sa Hudyo at sa mga Hintil. Para sabi niya, gumawa siya na sa kanyang sarili ng isang taong bago. Hindi bagong tao, kundi isang taong bago. Na yan po ay naglalarawan sa kay Kristo at sa iglesia. At ang sabi doon ay sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. Tingnan mo po yung structure. Dito si Kristo, nandito si God, nandito yung church. Nagkaroon muli ng pagkakaisa. Si Kristo, di ba yung asawa? Ang church, yun yung asawang babae. Tingnan nyo mga kapatid. Naibalik dito sa illustration na ito, yung tunay na layunin ng Diyos when He created men and women. So makaliwanag po mga kapatid ang illustration natin. Sana nakabigay ito ng idea at paliwanag tungkol sa usapin na ito. And then to the gospel. Ganito lang yan mga kapatid. Simple illustration ng ating pag-uusap. 1 and to 2 and 2 into 1. So nakaraan 1 lang si Adan nang nilalang siya, di ba? Pero mayroon siyang components ng element ng babae at lalaki at kinuha niya si Eva doon sa component sa element ni Adan at ginawa niyang babae. So 1 and to 2 and then nagkasala sila. Naging dalawa sila. Magkaiba na. Hindi na magkakaisa. At pagdating ng krus na si Kristo, yung krus symbolize of Christ, ibinalik niya muli yung relationship na yun mga kapatid. Para mabuo at makabalik sa tamang riles ang sangkatauhan. Para mapunta ka, kung galing ka ng monumento, makakarating ka sa baklaran ng dire-diretso. Diba? Parang ganun yun mga kapatid. Na-discarrel kasi ang tao dahil sa kasalanan. No? So yun po ang illustration natin from Eden to the Gospel. Call for unity and understanding. Buod ng mahalagang pananaw. Sa buong talakayang ito, nakita natin ang malalim na kahalagahan ng pag-unawa at paglilika kay Eva nang higit sa tradisyonal na pananaw na nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagkapantay-pantay. Nakita natin, maliwanag naman, hindi ko na siguro kailangan i-expand. Sa pangwakas po natin mga kapatid, sa kabuuan ng ating talakayan ay nagbibigay liwanag sa malalim na kahulugan ng paglikha kay Eva
sa pamamagitan ng paglipat mula sa traditional na pananaw. Ano yung traditional na pananaw? Na parang ano lang, buto. Tapos parang ano lang, parang iba yung pananaw nila. Patungo sa pagkakaisa at pagkapantay-pantay. Nagbubukas tayo ng daan para sa makabuluhang pagbabago sa teolohiya at sa mga relasyon ng tao. Isulong ang pananampalatayang nakasentro sa pagkapantay-pantay at pagkikipagtulungan tungo sa paglago sa disenyo ng Diyos. So sana mga kapatid, itong lesson na ito ay makuha natin at napulutan na ng aral natin na posibleng magbago sa iba nating pananaw sa mga bagay-bagay sa ating buhay, lalong-lalo na sa pamumuhay natin sa Panginoon. So sana magsilbi itong lesson din at sana nakabigay ako sa inyo ng information, additional knowledge about dito sa topic na ito. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong oras na ipinagkaloob. Maraming salamat.